Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta, at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Abangan this Saturday. Hi, I'm Zephanie. Hi, I'm Olive May, and you're watching Scene Zone. Chikahan with this generation's pop princess Zephanie. One word for both, like big. Big stage and big screen. Kasama ang kanyang Born to Shine co-star na si Olive May. Versatile. Versatile. I guess the versatile is versatile. Ang girls, kumusta rin sa date, friend zone, or ghost? Go na. Go-ghost ko to. Sasagot. Meron na siya. Kasi ano yung, meron na siya. Para na siya sa ibis. Pag hindi to nag-succeed, eto na. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. And I think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height pero Pilipinas, oras po natin 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang mainit na umaga. Ang init? Ay, ang init po talaga sa labas. Mga kaibigan, ingat-ingat ha. Happy Thursday morning! It's a holiday. Araw ng kagitingan. Ayan, happy araw ng kagitingan sa ating lahat. Ayan, enjoy your holiday. Kaya dyan lamang po kayo, tutok lang. Sa lahat po natin mga kababayan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Kumusta na po tayo? Ngayon pong happy Thursday morning. Ika-10 na. O diba? It's April 10, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po yung lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Tuloy-tuloy na public service. Naku, kahit na holiday, may pila tayo. May pila po ng mga pasyente na lumalapit para makabili ng gamot. Naku, dami po natin talagang may sakit. Pero mamaya, tutok lang kayo ha. At ating makakakwentuhan kahit sandali lang. Ang isang magaling na pediatrician o yung mga nanay, mga mommies, mga lola. Ay, may mga apong inaalagaan na kinig kayo kasi pag-uusapan natin mamaya hand, foot, and mouth disease. Oh, lalo na para sa mga chikiting. Naku po. Panahon po tayo ng tag-init ngayon ha. Mainit ang panahon. Kaya standby lang po kayo. Mamaya pwede kayo magtanong. Makakakwentuhan natin ang ating suki dito sa Operation Tulong pagdating sa mga bata. Ayan, magaling na pediatrician mula sa Manila Doctors Hospital, Dr. Cynthia Cuayo Wico. Maya-maya po yan. Meron din tayong pasyente, sikapin nating matulungan. Isa pong 21 years old. Naku, bata pa nito ha. At siya po ay inilapit ng kanyang nanay. Mamaya alamin natin kung ano po yung kanyang problema. Yan, so kaya tutok lamang po kayo.
Pero sabi nga po natin, ingat-ingat po tayo sa ating pong panahon ha. Dahil, tropical depression na pala yung LPA. Yung low pressure area na minomonitor po ng Pag-asa dyan sa labas ng ating bansa, no? Sa Philippine Area of Responsibility. Sapagkat ito pong sinasabing naging tropical depression na LPA na ito, sabi ng Pag-asa, ang layo niyan 3,000 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. So sa labas ng PER. Pero meron diyang taglay na lakas ng hangin pa rin At possible daw po na lumakas at maging tropical storm, ayan, bago pa man po pumasok sa ating bansa sa susunod na 24 oras. Kapag yan ay naging bagyo, ay pumasok sa bansa natin, Kaloy, si Paring Kaloy, bagyo ka na ngayon. Sige, makibalita tayo sa Pag-asa. Napakainit naman talaga sa labas na, no? Kaya ingat-ingat po yung ating mga kababayan. Pero eto, meron tayong papasok na bagyo. Mula sa DOST Pag-asa, alamin natin mula kay Ma'am Glyza Escolar. Ma'am Glyza, magandang mainit na umaga. Good morning. Magandang mainit na umaga din po sa inyo, Ma'am May. Although may minomonitor po tayong tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility, sa ngayon po hanggang sa susunod na 3 araw, ay inaasahang magiging bahagyang maulap lamang po ang kalangitan sa buong bansa at tanging mga panandaliang ulan sa hapon o gabi ang pwede nating asahan. Mainit pa rin po ang maghapon, kaya dito po sa Metro Manila nasa 37 to 38 degrees Celsius ang inaasahan po ng heat index ngayong araw. Mainit yan, ma'am. Opo, pinakamataas naman po dito sa may Maguindanao at Iloilo, inaasahan po nga abot ng 42 degrees Celsius. Samantala, update po sa bagyong ating minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli po itong namataan sa layong 2,880 kilometers. Silangan po ng northeastern Mindanao. Taglay ang lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na abot hanggang 70 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos ng dahan-dahan pakanluran at inaasahan pong makakapasok ng Philippine Area of Responsibility by next week. Likely middle of next week po ito. So ano po yung tinitingnan po nating scenario sa ngayon? Ang bagyong ito ay pwedeng umabot sa typhoon category or posible rin po na abutin din ito ang super typhoon category sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero mababa po sa ngayon ang tsansa nitong mag-landfall. Ano po ang magiging epekto nito sa ating bansa by next week? Posible po ang magkaroon po o mahagip po ng outer rain bands ng nasabing bagyo ang silangang bahagi ng ating bansa, dahilan para magkaroon po ng mga kalat-kalat na ulan dito po sa silangang bahagi ng ating bansa. At ang sea condition po pwede po maging katamtaman hanggang sa maalon. So yung ating pong mga kababayan, uso po ngayon yung swimming, kung pwede po as early as late Tuesday and Wednesday ay i-monitor po nila ang panahon at yung mga balita po sa radyo at TV, dahil po inaasahan po natin magiging maalon o katamtaman hanggang sa maalon po ang karagatan na medyo hindi na po advisable po sa mga swimming lalo na po dito po sa may mga areas na nasa Pacific. So ibig sabihin na magdadala pa rin ito, Ma'am Glyza, ng mga malakas na pag-ulan? Possible pwede po pa rin mga pag-ulan sa silangang bahagi ng ating pero hindi ganun kalalakas siguro, no? Dahil yes po, opo. tayo nasa pero yung tag-init. sea condition po natin, yan po yung tingin po natin pinaka significant impact para dito po sa paparating pong bagyo. So yung mga swimming po, pwede po natin i-suspend muna dito po, lalo na po dito sa naliligo sa dagat sa may Pacific as early as Tuesday or Wednesday. So yung mga bahagi ng Visayas, ano? Opo. Mag-ingat yung ating mga kababayan. Pero ngayon ang taas ng heat index ng Northern Samar, Mama, 44 degrees Celsius na pala diyan sa Katarman kahapon. Yes po. Nasa danger yung level talaga. computed na heat index sa Northern Samar. Oo. So anyway, sabi mo nga, i-monitor, lalong-lalo na yung talagang mga nagsuswimming na talaga, dagat ang hinahanap, ano? Opo. Mag-ingat. So kahit papano, magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan. So Dito po sa silangang bahagi ng ating bansa. So base po sa analysis ngayon, ang affected po ay yung mga areas na nakaharap po sa dagat Pasifiko. So yun po yung
tinitingnan natin magkakaroon po ng mga pag-ulan at saka yung sea condition po nila as early as Tuesday po ay magiging katamtamang hanggang sa maalon. Oo, pero wala pa tayong mga gale warning, ano, Ma'am Glyza? Wala pa naman po tayong gale warning ngayon at sa susunod na 3 araw. Okay. Maraming salamat, Ma'am Glyza. Maraming salamat Ingat po din sa lagi. pagkakataon. Oo, thank you so much, Ma'am Glyza Esculiar mula po sa DOST Pag-asa. So, i-monitor ninyo yung mga nag-swimming dyan sa may bahagi na ang lugar ay mga nakaharap sa dagat Pasipiko, no? Sa Pacific Ocean. Oo, lalo na itong mga parte ng Visayas. Ingat-ingat po tayo, ha? At meron pong papasok na bagyo. Actually, bagyo, ano na siya tropical depression. So, yung possibility na maging tropical storm bago papasok sa Pilipinas ay nandyan po ang chance niyan. Ano po? So anyway, standby lang po, ha. So, yung heat index natin, naku, ramdamin natin yan at para nang sa ganun, maging aware tayo na tayo po'y mag-ingat. Ano? Mga kaibigan, oras po natin, 18 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Standby lang po, babalik po ang DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit man siya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, pride for blue. ACS. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin mga kaibigan, 26 na minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. Sa bahaging ito nating programa, puntahan na po natin yung pong ating pasyente, si Garland Parehas. Si Garland po, 21 years old, taga Santo Niño, Quezon City, ay panganay na anak, no?
So, ang tawag pa sa kanya, Enzo. No? Yung kanyang nickname, Enzo. Oo, mabait na bata at masipag mag-aral, isang mabuting anak at maalagang kuya sa kanyang bunsong kapatid. Siya po ay nag-aaral at kumukuha po ng kursong Bachelor of Science in Secondary Education, major in General Science, no, sa National Teachers College. Wow! Si Enzo po isang person with disability o PWD, yan, psychosocial and orthopedic disabilities po. January 14, natagpuan siyang walang malay. Dahil emergency, dinala po siya sa ospital at nakitaan po siya ng nagkaroon ng bleeding po, no, sa kanyang brain. Kailangang maoperahan. So siya po ay 2 weeks po siya sa ICU, no, intensive care unit. Tumagal ng 3 buwan na na-confine po sa ospital. Ngayon po ay nasa Philippine Orthopedic Center po si Kuya Enzo, no, para po sa rehabilitation at umaasa yung kanya pong nanay, si Nanay Irma Parehas, at maging yung kanyang tatay na maibalik naman sa dati at makapag-aral dahil graduating student na po this coming July si Enzo. And then si Nanay Irma po ay hindi naman makapagtrabaho dahil nga sa kalagayan nitong si Enzo, kaya si tatay nagta-tricycle driver na lang para nagta-tricycle driver para nang sa ganun kumita para sa kanyang pamilya. So ngayon po lumalapit si Nanay Irma Parehas. Nanay Irma, good morning. Magandang umaga. Magandang umaga po, Ma'am May, at sa mga nakikinig ko sa DCRH po. Oo. So si husband, si hubby ay tuloy-tuloy lang sa pagta-tricycle. Opo. Sa ngayon po, siya po ang nasa ospital po ngayon dahil ako po ay umuwi naman para po maglaba at mag-asikaso po ng kakailanganin po nila ngayon maghapon. Oo. Okay, so ibig sabihin si Enzo, lumabas ba siya after 3 months? Tama ba? Lumabas ng ospital. Tapos ngayon April 1 po, April 1 po ay pinayagan na po kaming lumabas pagkatapos po naming tanggapin yung terms na binigay po ng Fidel Mundo, ma'am. Kasi yun na lang po talaga yung last option na maaari nilang ibigay sa amin. Kaya tinanggap na po namin sa kabila ng kahit alam namin na talagang mahihirapan po kami. Gusto na namin pong makalabas dahil kung hindi po kami papayag ay papatong po ang aming bill sa ospital. Pero kaya po tinanggap na po namin. Oo, so ibig sabihin nakapag-promissory note naman kayo, pinayagan kayo. Opo, kami po ay obligadong magbayad buwan-buwan ng 20,000 po sa loob ng 9 na taon po. 9 years, ganun ka. Oo, magkano ba inabot yung hospital bill ni Enzo? Ano po, may naiwanan po kaming 2.1 na million po, Ma'am May. At ngayon, ang kailangan ni Enzo ma-rehabilitate, ano? Opo, rehabilitation po kasi po, ang sabi po ng mga doktor, long process daw po ang recovery niya dahil hindi siya nakakapagsalita. As of now po, kailangan niya rin pong mag-occupational therapy para bumalik po yung mga dati niyang ginagawa tulad ng pagkain, pagmuya, yung mga ganun po. At saka po yung physical rehabilitation po para yung mobility daw po ay gumana ulit po. Yun po ang paliwanag sa amin. Tama ba? Yung naging diagnosis sa kanya, intracerebral hemorrhage. So, ibig sabihin, natanggal na yung bleeding. Tama? Opo. Yun po. Tapos, ang paliwanag ano daw ang naging cause nung bleeding? Ba't nagkaroon siya ng bleeding dun sa hindi daw po edad niya? aneurysm nakalagay po sa med abstract aneurysm. Yun nga eh. May congenital or inborn po siya na malformation sa ugat. Beaded vein daw po ang meron sa utak niya. Yung pong bang ang ibig sabihin ay kurba-kurba ang kanyang ugat sa utak. Na na-trigger daw po nitong nagbinata na siya dahil sa stress sa pag-aaral. Yung ganun po sa lifestyle, syempre po binata, na-trigger daw po kaya nag-rupture. Pero hindi daw po aneurysm yung sabi ng doktor. Oo. So, ibig sabihin ngayon, okay na yun. So, na-settle na yung problema na yun sa diagnosis na yun. Ang nagkaroon din po ng side effect, Ma'am May. Nagkaroon po ng fluid build-up sa utak niya kaya siya po ay kinailangan lagyan ng permanent shunt na nakakonekta po hanggang sa sikmura niya. So, permanent yun? Opo, permanente na po daw yung shunt na yun.
Para dire-diretso ang pag-drain daw po ng fluid diretso sa pag-ihi niya daw po. Pero anong effect nun sa, alam natin, pag nagbalik sa normal, stressful pa rin yun, di ba? Ang life ay Opo. stress. Anong payo? Ang paliwanag naman po nila sa akin ay wala silang ginalaw sa utak ni Enzo po. Decompressive craniectomy po ang ginawa. Tinanggal lang po yung piraso ng kanyang skull sa left side po para daw po sumingaw kasi namaga po yung kanyang utak nung araw po na yun. So walang magiging komplikasyon dun sa loob? Wala naman daw po. Okay. Hoping po ako na talagang wala po kasi po sobrang sakit na po ng pinagdadaanan namin, Ma'am May. Kasi gagraduate na po sana siya. Abot kamay niya na yung kanyang pangarap na maging guro. Kaya lang, ito nga po ang nangyari. Para kami pinagsakloban ng langit at lupa talaga. Sobrang sakit. Sobra-sobra po talagang dagong at pagsubok ang naranasan namin ngayon. Oo nga. Anyway, kaya hang ako sa iyo ha, at Ate Irma, ang tatag mo. So kailangan talaga ikaw yung maging matatag. Kailangan pong tatagan dahil may isa pa ho akong anak na umaasa sa akin. Nag-aaral Ako din. rin po. Nag-aaral din po ako. Nag-aaral ka rin? Opo. Nagsabay po kami ng anak ko mag-aral dahil ang pangarap po namin ay talagang kahit papano ay makaranas ng... So anong year mo na ngayon? Magto-third year na po ako itong pasukan po. Anong PUP kurso? Open University po ako pasok para anong kurso? paano ay po Anong kurso mo? PS Office Ad po. Okay. Sige, dahil manatili kang matatag at positibo sa buhay. Kailangan mo yan, Ate Irma. Opo, tapos yung bunso mo, yung bunso mo nag-aaral din? Opo, mag-grade 6 na po siya itong pasukan po, ma'am. Oo. At babae po. Oo, Siya po ang panganay nakatuklas kay kuya niya nung araw po na yun. Siya po ang nakakita, siya po ang nagligtas sa kuya niya, ma'am. Oo nga. So anyway, so ngayon nagre-rehabilitate si Enzo. And then kumusta naman siya? Okay na, nakakausap na? Ay, hindi pa rin po, ma'am, nakakausap kasi po siya ay may tracheostomy or yung binutasan po ang lalamunan niya sa pedal mundo. Kaya habang nandun po ang tracheostomy niya, hindi pa po siya makakapagsalita talaga. Oo. Okay. Pero kumusta naman siya ngayon? Okay naman? Ano po, medyo nakikita ko po ay maayos po kasi po pinapakain po siya ng binlender na kanin, karne, prutas po. Kaya sabi ko talagang lalakas yung anak ko doon. Unlike before na puro gatas lang ang binibigay po. Oo, so nakikita mo naman yung kanyang yung paglakas. Opo, ma'am, nakikita ko po yung willingness din po ni Enzo na manumbalik po sa dati. Oo. Yun ang maganda. At least tinutulungan niya rin yung sarili niya. Opo. So, okay naman siya sa nangyari sa kanya, ma'am. Oo. So ngayon, ano ang mga pangunahing pangangailangan, Enzo? Ate Irma? Ay, ma'am, 2 page po ang gamot na binigay po sa amin sa Fedel Mundo na ay grabe naman po talaga ang presyo na talaga ang hirap hanapin. Meron po siyang 2 gamot na sa mercury drug lang po talaga mabibili. Tapos po yung gatas niya na nakipaglaban po talaga ako sa Pedal Mundo para ibigay sa akin yung pangalan ng distributor dahil hindi po namin talaga kayang bilhin sa loob. So, Siguro ibig sabihin, po naawa sila sa akin. Ibigay na rin po nila. Oo. So, sa isa-isang buwan, gano'ng katagal yung gamutan ng ganong karaming gamot? Actually po, hindi po rin masabi. Depende po sa so, tuloy-tuloy lang. Pagtanggap po sa recovery ni Enzo. Sana nga po, kung talagang maganda ang recovery niya, unti-unting mababawasan. Kasi po lahat po yun ay halos lahat ay gamot po sa utak niya. Okay. So sa ngayon, kailangan nyo lagi ang suporta sa gamot, but at the same time pala yung nakahingi ba kayo ng tulong para sa hospital bill ninyo sa sa DSWD PCSO? Nakahingi naman po, ma'am, nung January. Kaya lang po yun nga po, nakikiusap ako sa mga government institutions na sana yung makakuha ulit kami, lalo na po sa mga senator po kasi limited po yung bibigay sa private, ma'am. Pero at least tumatanggap tumatanggap naman ng guarantee letter pa, no? Opo, ma'am, tumatanggap po ang Federal Mundo ng guarantee letter po. Oo, sige, magsipag ka lang na mag-ayos ng mga papeles at marami namang tutulong naman dyan. po ako mag-ayos. Araw-araw po akong nag-i-email
sa mga party list, sa mga senador, siguro nga po baka naiinis na sila. Kaya lang, ma'am, gusto ko rin po talagang matapos po yung bayarin namin kasi buhay po ang aming tinatanaw sa Fidel Mundo. Hindi po ba pwedeng tawaran yun dahil second life po ng aming anak yun. Okay. Sige, ganito Ate Irma ha, manawagan ka. Hingi tayo ng tulong sa ating mga kababayan may mga mabubuting kalooban at mapagsama-sama natin yan para kay Enzo. Ang laking tulong yan, lalo na sa kanyang mga gamot. Go ahead Ate Irma, go ahead. Ako po ay nananawagan ng tulong sa inyo po lahat, sa mga politiko po, sa mga ahensya ng gobyerno na kami po ay tulungan nyo para sa gamutan ng aking anak, sa kanyang mga gamot, sa kanya pong araw-araw na gatas at sana po tulungan nyo kami matapos ang aming hospital bill. Ako po ay isang hamak na may bahay lamang at ang aking pong asawa ay isang tricycle driver. Sa totoo lang po, hindi po lahat ng nasa private hospital ay may kaya. Nagkataon lang po na emergency at napakalapit sa amin ng Fidel Mundo kaya po doon dinala. Kaya lumalaban po ako ngayon dahil nakikita ko po na lumalaban din ang anak ko. Bilang isang ina, nakikiusap po ako sa inyo na tulungan niyo po kami. Lalong-lalo na po ang anak ko. Parang awa niyo na po. Yun lang po, Ma'am May. Oo. At syempre sa lahat po ng mga maaaring tumulong, ayan, sa ating mga may mabubuting kalooban, na mga tagapakinig at manonood para po sa mga gamot ni Enzo, no? Pwede po kayo magpadala sa GCash account ng DZRH Operation Tulong 0956-197-9471. 0956-197-9471. So yan po yung ating GCash account sa pamagitan ng ating AP Wina Pearl Tesoro. At pakilagay po ang pangalan para po yan kay Garland Parehas or Enzo, no? Enzo Parehas. So pakilagay po yung pangalan para lang sa ganun mapagsama-sama po natin at makatulong tayo sa malaking halagang pangangailangan po ng pamilya para po kay Enzo. Okay, Ate Irma, ganito ha. Oo, doblehin natin para nang sa ganun makatulong lalo sa iyo. Doblehin natin yung bigay ng Senator Lito Lapid. Gawin nating 4,000 pesos yung ating 2,000, no? So gawin nating 4,000. Maraming salamat po. Oo, galing kay Senator Lito Lapid. Ayan, request na natin yan sa kanya. At 6,000 pesos galing sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation. Para nang sa ganun makabili ka ng gamot. Opo, marami-raming gamot na po ang mabibili namin nito, ma'am. Sobrang salamat po. God bless po sa inyong lahat. Oo. Ayan, tumatawag si Ma'am Charmy. Sandali lang ha. Mukhang si Senator Lito Lapid ay nanonood sa atin ngayon. Ate Irma, may tawag ang kanyang staff. Go ahead, kausapin mo si Senator Lapid at ang laking pangangailangan ninyo. Go ahead. Hello po, ma'am. Ako po si Senator. Oo, si Senator Lito. Ayan, nanonood. Senator Lito. Oo. Sana po kami po ay matulungan nyo sa pangangailangan po ng anak ko sa gamot at sa gatas po. At sana po ay mabigyan niyo po kami ng guarantee letter para po sa hospital, para po makabawas po sa aming bayarin buwan-buwan sa Fidel Mundo po. Parang awa niyo na po, nakikiusap po ako sa inyo, mahal na senador. Alam ko po na may mabuti kayong puso. Sana po kami tulungan niyo po. Sige, Ate Irma, ayan. So, gagawin na daw yung 4,000, gagawin ng 10,000 pesos ng Senator Lito Lapid. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Talagang God bless po sa inyong lahat. Sana po. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa amin yan, lalong-lalo na po at sa anak ko. At sikapin natin mailapit din yung guarantee letter ha. Tingnan natin at baka uubra pa tayong lumapit sa office ng Supremo, no, ng Senator Lito Lapid. Opo, ma'am. Maraming salamat po sa inyo talaga, lalo lang sa DZRH po. Ma'am, may isang hulog ka po ng langit sa amin, lalo na kay Enzo po. At another, yung 6 cases, magkaka 16,000 pesos tayo, no? Ibili mo kagad, lalong-lalo nung gatas. Magkano yung gatas? Magkano yung gatas? Sa direkta po kami sa distributor po, 2,296 po yung isang lata na 900 grams po. Tapos yung isang lata po kasi Ma'am May ay tumatagal po ng 2.5 days po sa kanya. Okay, ang dami, no? Dami mong kailangan gatas. Sobra po.
Opo, 7,000 po talaga ang packet. Kasi po dalawang uri po yun. Isang Nutri-Diab at saka isa pong Beni Protein para daw po yung muscle niya ay hindi manigas daw po, yun ang paliwanag sa amin. Kaya po ang tansya po ay 7,000 po talaga a week ang kailangan niya sa gatas po. Okay, at sa lahat po ng tutulong pa, pwede naman padala nyo sa GCash account ng DCRH Operation Tulong. Tatagan mo pa, Ate Irma, ipagpatuloy mo pa rin yung pag-aaral mo. Ang galing. Nalaban ako hanggang sa makita ko po na makabalik ang aking anak at nakatapos po. Oo nga, andun yung kanyang pagnanais na kahit nasa banig na siya ng karamdaman. Okay, sige Ate Irma, sa mga tutulong po again, Senator Lito Lapid-Sen, Supremo, marami pong salamat. God bless you more. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo, Senator Lito Lapid. Oo, sige, sikapin natin mailapit din yung sa guarantee letter mo, ha? Tignan natin, makiusap tayo sa mga iba pang senador. Okay? Sige, pati kay Sen Lito. Okay, mga kaibigan, si Ate Irma Parehas, ang nanay po ni Garland Parehas, 21 years old, graduate na. Graduating, at grabe, pagka ganitong sakit hindi mo masabi Okay, maraming salamat po again sa ating mga tutulong kay Garland Parehas. Padala lang po sa GCash. Thank you so much. God bless you. And of course, maraming salamat din Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation. Dinoble din natin yung kanila 6,000. Thank you so much. And of course, Senator Lito Lapid-Sen. Thank you. God bless you more. Sa lahat po ng ating mga may mabubuting kalooban. Naku, kailangan po yan ni Garland. Ang lakas ng kanyang determinasyon, gusto niyang maging teacher, di ba? Okay, oras natin, 43 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Standby. DCRH Operation Tulong. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DCRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. This Saturday. Hi, I'm Zephanie. Hi, I'm Olive May, and you're watching Scene Zone. Chikahan with this generation's pop princess Zephanie. One word for both, like big. Big stage and big screen. Kasama ang kanyang Born to Shine co-star na si Olive May. Versatile. Versatile. Okay. I guess the versatile is versatile. Ang girls, kumusta rin sa date, friend zone, or ghost? Go na. Go-ghost ko to. Yung isang sagot. Meron na siya. Kasi ano yung, meron na siya. Para na siya sa ibis. Pag hindi to nag-succeed, eto na. 12:00 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. I think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height pero I think ito yung sport na fit para talaga sa mga Pilipino. As someone na the only Filipino player then I think it's an opportunity and a responsibility for me, to showcase our talent as a Filipino rin in world stage. And that's something I think hindi ko siya tinitake as burden, pero there are a lot of expectation din. But for me, it's a huge privilege din to pakita na anong kakayanan meron ng mga Pilipino sa sports na to, sa world stage. It's good to start young because after a while you get better if you train a lot. And hopefully you can rank up to higher stages of pickleball. It's been so nice being part of a club that's so inclusive. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, meron na lamang tayong 10 minuto, 11:00 na ng umaga at ngayon ito na, dako na tayo. Puntahan na natin ang ating napakagaling na pediatrician mula po sa Manila Doctors Hospital, ang ating suki dito, Dr. Cynthia Coayo Wico. Doc Cynthia, good morning! Hi, good morning, May. Magandang umaga. Kumusta, Doc? Napaka-busy mo. Meron ka ba pag ganito? Meron kang clinic pa? Ay, wala. Wala naman. Pahinga naman. Stethoscope, nangangawit din yun. Yung stethoscope talaga yung nangangawit, hindi ikaw. Nangangawit oo. Dok, pag-usapan natin kasi alam mo naman, tag-init ngayon para sa mga chikiting to, ha? Sabi mo nga, pag-usapan natin itong mahalaga dahil para maiwas yung mga bata sa hand, foot, and mouth disease. Para maintindihan ng ating mga nanay, mga lola, mga mami na nakikinig ngayon, ha? Sino ba ang kadalasang tinatamaan nitong foot and mouth disease? Bata lang po ba? Usually mga bata lang. Kasi siguro tayong mga matatanda, maingat tayo, naguhugas tayo ng kamay, tsaka hindi natin nilalagay yung kamay natin sa bibig natin, di ba? Ang mga bata,
sanay silang dadampot ng laruan, dadampot ng halaman, dadampot ng kung ano, ipapasok ang kamay sa bibig unknowingly. So, yun. So, ang moral of the story here is, make it a habit na pagkakain ang mga bata, kahit na merienda lang, tinapay, biskwit, maghugas muna sila ng kamay. Sabon at tubig, hugas ng kamay. Yung bumubula yung sabon hindi yung nahampasan lang ng sabon yung kamay. Kailangan kasi siyang bumula para yung mikrobyo matangay ng bula at mahugasan ng tubig. Yun pala yung silbi ng bula, Oo. Yung bula ang kailangan natin. Kasi pagka hindi siya bumula, hindi pa nalilinis yung kamay kasi hindi pa nag-eepekto yung sabon. Pabulain mo para matanggal yung mga dumi sa kamay. Tsaka gupitan ng kuko at least twice a week. Kasi kung every once a week lang tayo magugupit ng kuko, ang bilis yung humaba ng kuko ng mga chikiting gubat. Oo, Doc. Totoo yan. Doon sa mga... sige, go ahead, Doc. Sige. Ito, pagka damadampot naman sila ng biscuit o kahit na hindi naman nila, napapasok nila sa bibig. Hindi naman gaya natin, hindi na napapasok yung mga daliri sa bibig. Sila napapasok. Paano kung madumi yung kuko? Mahaba yung kuko. So, twice a week tayo maggupit ng kuko. Opo. Doon sa mga mami ngayon nakikinig, para nang sa ganun, alam nila, ano ba sintomas na dapat bantayan nila kung malaman na meron na palang HFMD o yung mga bata. Siguraduhin mo na yung mga kasama niyang naglalaro ay wala. Yung mga tumutulo ang laway, tapos parang masakit yung dila, masakit yung bibig sa sarili mong anak, baka tingnan mo, baka mayroon ng mga tumutubong mga singaw-singaw dyan. So, ibig sabihin, nahahawa na siya kasi hindi naman naghuhugas ng kamay na tama ang mga anak natin. Kaya make it a habit na turuan silang maghugas ng kamay bago humawak ng tinapay, bago humawak ng biscuit o anumang kinakamay natin. Kasi nga, yun ang dahilan. Parang may nadampot ka, halimbawa, may hand-foot-mouth disease yung kasama mo, naglalawa yun binahira naglaway, humipo sa mesa, humipo sa arm ng isang chair, sa laruan, nadampot ng anak mo, presto, meron na rin yung anak mo, lalo na kung mahina ang resistensya. Ganun kabilis makahawa yun? Rashes po ba yan o sore throat? Pagka mayroong makasingaw sa bibig. Okay. Tapos yung kamay mo, may mga sugat-sugat na. Sugat na bilog-bilog, tapos kaya hand-foot-mouth disease So, ganun kabilis makahawa. Ganun kabilis. Kaya kailangan, bago humawak ng kahit na anong pagkain, hugas muna ng kamay. Hindi hugas magsabon ng kamay, na yung sabon ay dapat bumula. Hindi lang hinaplush yung sabon. Dapat para bumula siya. Tapos kinakaskas mo hanggang gilid ng kamay, tapos talagang ginugupitan mo siya ng kuko at pati yung kuko kinukot-kot dun sa, alam mo yun, yung iniikot mo sa palad kasi para hindi naiiwan dun yung mga mikrobyo. So yun lang ang pwede dapat talagang gawin. Dapat bago kumain kahit na biskuit. So yun ang number 1 na dapat gawin sa bahay, para nang sa ganun hindi na magkaroon ng ganung sakit. Pero pag halimbawa gamutan, syempre confinement ba yan, Doc? Or pa-check up agad sa Doc? Naglalawa yung bata. Tapos may mga singaw siya sa bibig, tapos hindi na siya makakain. Nagko-confine ka lang kung hindi na siya makakain. Pagka ganun ang nangyayari, siyempre hindi mo siya titimplahan ng kalamansi or orange juice or any juice for that matter kasi mahapde. Pangalawa, inumin mo siya ng maraming tubig. Pagkatapos, sariling baso lang niya ang gagamitin at pagkatapos, kung hugasan na niya yung baso, baka makahawa pa tayo sa ibang chikiting gubat na nasa bahay natin o tayong malalaki. Pero bihirang-bihira sa malaki yan. Pangalawa, kailangan ng maraming tubig at nagbabrush ng teeth twice a day. At least twice a day man lang. Kasi kung minsan, nakakalimutan nating mag-brush ng teeth sa umaga, tapos sa gabi nakakalimutan din natin. Tapos sariling baso, sariling kantino, yung ang tawag dito, thermos, ang gagamitin mo or inuman. Wala yung hiraman o hingian. Kasi doon nasasalin yung mga mikrobyo. Ang bilis makahawa niya na. O kaya merong kinakain candy or bawal ang candy may kinakain kahit na ano ang bata, tinapay, nakikagat, meron palang hand-foot-mouth, nalawayan na yun, mahina ang resistensya. Ganun kabilis pala, no? Yeah, magkakahawahan na tayo. Parang viral lang. It's a viral infection. It's a self-limiting one. Pero pagka meron ka na, hindi makakain. Siyempre, pag hindi makakain, humihina resistensya ng chikiting gubat natin. So, dapat tama yung pagkain. Oo nga, panlaban yun. Lalong-lalo na pag mga nasa eskwelahan, Dok. Di ba? Paano na pag nasa school na yun? Siguraduhin mo lang na
Actually, nasa sa turo mo yan eh. Huwag kang hihipo ng pagkain hanggang hindi ka naghugas ng kamay. Kung walang hugas ng kamay, buti nga ngayon may mga alcohol ng baon sa kawan eh. Buhusom ng alcohol yung kamay mo. Tapos turuan mo na yung be sure na nagugupit ka ng kuko ng anak mo ng twice a week. Kasi ang madaling humabaw yan. Naggupit ka ng Sabado, tingnan mo Miyerkules mahaba na yan. So yung mga mikrobyo na sumisingit dun sa likod ng kuko, di ba? Eh hindi naman sila naghuhugas ng gaya ng hugas natin. Tinatampal lang nila ng tubig ang kamay nila. Hindi nila pinapabula eh. Dapat pagka nagsasabon ka ng kamay, bumubula siya. Pag sa una hindi na siya bumula, super dumi na yan. Pag ulit ka uli, na gumamit ka ng sabon ulit, kasi hindi natatanggal yung damit, yung dumi. Yung sabon po natin, ang effect nung hindi pampabango, tinatangay po niya yung dumi. Kaya kita mo pagka nagsasabon tayo ng kamay, yung bula, maitim na. Yes. Oo. Yes. So tinatanggal noon. It's a means para kuhanin niya yung gumakapit yung dumi doon sa sabon kaysa sa kamay natin. Opo. So, Tapos pagkahugas ng kamay, paano mong papahiran yun? Papahiran mo ba sa damit mo yun? Dapat may dala silang pampahir. Kahit na old rag na malinis. Yung mga flannel natin, tapos isa dalawang gamit lang. O kaya, tissue paper. Natawa ko, Doc, doon kasi, di ba, madalas yung nanay hugasan tapos ipapahid doon sa damit niya. Kaya may basahan. Nag-guilty yung mga nanay. Oo, guilty tayo talaga dyan. So, dapat may basahan. Sabihin mo, doktora, may bago naman siyang alcohol. Tinuruan mo pa paano gamitin yung alcohol na yun. Hindi. Dinasap mo yung kamay ng alcohol. Pag nagpalalagay ka ng alcohol, para ka din naglalagay ng sabon na hindi mo na lang inaanduan. Ilalagay mo sa kuwan, tapos yung diri mo, sa palad mo, kinukuskus mo doon sa may alcohol. Kasi yung kuko, yung dulo ng kuko. Twice a week tayong maggupit ng kuko ng mga bata. Opo, Doc. Kasi pagka lang yan, pagdating yung Miyerkules, mahaba na yan. Yes, Doc. Tignan mo, may maitim na doon. Oo. So, Doc, para doon sa mga mamis ngayon, anong mga huling paalala mo? Kasi tag-init na rin naman. Go ahead po. Tag-init naman. Hindi para okay lang po maiwasan sa atin kung basa ang likod ng mga bata. Huwag yun ang likod lagyan ng Batman. Ang tawag doon, Batman, yung towel sa likod. Lalo kung naiinitan. Talaga naman po ginawa ng Diyos para paminsan tayo, basa yung damit niya. Nabababa doon yung damit, yung basa niya, yung likod niya ng basa at sisipunin siya. Ba't yung mga athlete? Diba? At yung mga tumatakbo, at tayo, nababasahan natin, inuubo ba tayo? Hindi totohanan yun, na pag nabababad sa nabasa yung likod, lalo tayo magkakapulmonya. Hindi po. Kung gusto nyo magpalit ng damit, pagbaunin mo ng t-shirt ng anak mo. Yes. O kaya mo na, sanayin mo na siyang nababasa ang likod. Okay lang po yun. Pag nababasa, nagpapawis po tayo. Importante po yun. Para magkaroon ng evaporation. Yung evaporation, cooling effect sa atin. Kaya nga, tumatapat tayo sa electric fan para madaling mag-evaporate, cooling effect. Okay. So, okay lang po yun. Hindi masama yung basa yung likod ng mga bata. Opo. Doc, maraming salamat. Thank you so much sa mga munting paalala. Anytime, lang ako. Okay. Magandang umaga. Good morning. Buhay, May. Maraming salamat mga kaibigan, Dr. Cynthia Coayo. Ingat ha. Hand, foot, and mouth disease para sa inyong mga chikiting. Sabi ng Dr. Cynthia Coayo mula po sa Manila Doctors Hospital. Tuloy-tuloy na muna tayo. Meron tayong mga report. Naku, dahil ngayon po ay araw ng kagitingan, merong kilos protesta ng bayan dyan po sa Maynila. Alamin natin ang update natin na nakatutok yan si RH29 Boy Gonzales. Kayong Boy G. Okay, standby lang po yung Boy G. Punta muna tayo kay RH52 Eniel Parosa, yung nationwide orientation para sa 3-term school calendar. Sinimulan na po yan ng Department of Education. Sa detalye niyan, Eniel, go ahead. Magandang umaga, May. Umarakada na itong serye ng mga orientation programs ng kagawaran sa edukasyon kaugnay ng mga reforma sa learning system sa target ipatupad ng gobyerno. Bahagi ito ng hakbang upang gabayan ng mga guro at school leader sa paglipat sa 3-term school calendar na sisimulan mula sa school year 2026 hanggang 2027. Ayon kay Deputy Secretary Sani Angara, layunin ng mga orientation na magbigay ng malinaw na alituntunin sa mga paaralan at upang matiyak na rin na maayos ang ship sa bagong policy. Isa sa mga unang orientation session, isinagawa nitong Abril 8 sa Miriam College sa Quezon City kung saan kabilang sa mga natalakay gaya ng inaasahan itong 3-term school calendar
maging yung mga binagong guidelines sa classroom assessment at grading system at ang tangkang pagpapalakas sa senior high school curriculum. Pagpapatuloy ang rollout na orientation sa buong bansa na magsisimula sa regional at division level at arangkada hanggang sa buwan ng Mayo. Ako si Ediel Parrosa, ang DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Puntahan naman natin si Giselle, NBI Chief. Tutugon daw sa sabpina ng Kamara, dadalo sa impeachment hearing laban kay VP Sara Duterte. RH15, Giselle Ricafort sa buong detalye niyan. Giselle? Dadalo si National Group Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa impeachment hearing ng Kamara laban kay VP Sara Duterte sa April 14. Sabi sa DZRH ni Matibag, handa niyang isumite sa House Committee on Justice ang lahat ng hinihingi nitong dokumento, partikular ang tungkol sa investigasyon ng Bureau sa umano'y pagbabanta ni Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Matibag, tutugon siya sa sabpina ng House panel na pinagsusumite rin siya ng certified true copy ng kanilang investigation record. Matatanda ang pinagkakasuhan ng Bureau sa DOJ ng grave threat at inciting to sedition ang pangalawang Pangulo noong Pebrero ng nakalipas na taon. Nag-ugat ito sa isang live social media broadcast kung saan hayagang sinabi ni VP Sara yung pagbabanta umano laban kina Pangulong Marcos. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH15, Giselle Ricafort. Wala na si Boy G. Okay, anyway, sa pamagitan po ng balitang yan, pansamantala po tayo magpapaalam. Babalik tayo mamaya sa Public Service Hour, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Maraming salamat, EP Wina Pearl Hasoro, kay Daisy. Thank you. At of course na si Het, RHTV, maraming salamat. Muli ako po si May Binauhan para po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, inaabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS.